back sa ating channel na It's a Truck. So yung mga alaga natin, medyo in-update natin ang space kung saan sila nakapwesto. So yung mga Venus flytrap, nilagay natin dito sa lugar na to. Ayan. Tapos Rerodula gorgonias dito naman sa taas. Sa taas sa gilid, bandang looban. Para hindi ganun kahangin, pero ano pa rin, no, naaarawan. Tingnan nyo naman, yan yung sunlight sa umaga. So filtered sun yan, may UV plastic sa gilid, no, pero kung magagawa nyo ng paraan na direct sun sa morning sunlight, mas maganda. Itong area kasi na to, ito yung pink area, kaya mas gusto ko na medyo may filtered sun siya at may humidity. So pagdating naman sa mga Nepenthes na bagong dating, tingnan nyo, simpleng setup lang. Bumili lang kami ng plastic sa palengke. Hindi pa ito yung makapal, yung saktong-sakto lang yung kapal. So kung bibili kayo, merong white horse na makapal. Kung alam nyo yung mga pang plastic ng ice, ng yelo, no, merong white horse na sobrang kapal. At ginagamit yun sa mga, ewan ko kung anong mga product, pero sa mga packaging supplies, dun yun mabibili. No, let's say, yung mga labeling, packaging, supplies, doon yun. Dito sa amin, sa Cavite, nabibili yun sa Dasmariñas packaging, dyan sa may harap ng Robinson. So, pero ang ginamit ko ngayon yung pinakamura lang sa palengke. 30 plus lang to. Sa tatlo, nasa 100 lang. So, ang setup nito ay ayan, may dito may styro, meron yan sa loob na ayan, ang tawag yan, sealing tray. Tapos nilagyan namin ng plastic rin para pagka biniligan, yung tubig magre-retain dito, pero hindi naka contact yung mga plants sa water. So nagsisilbing ano lang yan, way para magkaroon ng more humidity dito sa lugar, which is naging effective naman. So, tingnan nyo itong mga Andromeda natin na napakaraming hamog sa loob at dew. Ayan, so, diba napakasimple, at pwede nyo nang gamitin to sa mga intermediate nyo na halaman. Kahit mga highland, medyo kakasa na yan. So yung mga lowlands, ako nilalagay ko rin dito kapag wala pa akong space, kasi kung tsaka mainit sa labas, so dito muna sila. Ayan, nakalagay rin sila muna sa mga plastic para kapag pinadala, edi madali na lang. Kasi mahirap yan kapag nakabuhag-hag, kapag nilagay mo na sa lalagyan, nababali yung mga dahon. Hindi tulad sa ganito, diba? Kumbaga humuhulma siya dun sa laki ng packaging. Pero syempre hindi na naman forever na ganyan yan. Pag naka-buelo tayo at may magandang setup, ililipat na rin natin yan sa mas maayos na setup. So may butas dito. Bakit? Para yung mga hot air lumabas sa lugar na ito. Parang ginaya lang natin yung mga ano yan. Ayan. Diba? Simpleng setup, kumakasa na. So ito pala yung mga nabili. Hindi ko napapakita yung bibili. Yung mga nabili ngayon. Ano yan? Mix Shopee and Lalamove. Yung nauna kahapon dun sa mga Hokage. Naipadala na natin sa Dasma o Bacoor ba yun. So salamat Sir Franklin sa inyo pong pag-purchase, at pasensya na sa ping na naipadala ko. Although maraming anak yon, nainitan kasi masyado yung ping, medyo nasunog yung gilid. Pero sulit na yan, good deal naman yung kahapon. Tsaka in-inform ko naman si Sir Franklin dun sa marireceive niya. Tsaka salamat po sa mga referral and tag ng mga master natin. Sila lang yung niya, makakapag-tag dyan. Mga barkada nila. Barkada rin naman kumbaga kasama natin yan sa sa hobby, di ba? Ayan. So salamat, at ito lang muna yung update. At least may idea kayo kung halimbawa wala pa kayong pang malakihang setup.
Ito, pwede na yung ganito. Yan, oh, ginawa lang yan, pinaikutan ng plastic. Noong una, walang butas sa taas. Parang naka ano lang siya, yung parang triangle setup. Parang bubong na pag ganun. So sabi ko sa kanya, baguhin natin, gawin natin na paikot na lang. Tapos yung sa taas yung may butas. Instead na yung butas ay nasa kabilaang side. Para yung init ay lalabas dito. Tapos naglagay pa siya ng extra effort. Naglagay siya ng styro sa taas. Yun nga, para maprotektahan sa init. Na styro sa ilalim, styro sa taas. Anong benefits ng styro? Kasi ano yan, heat retardant o yung nakakapag ano ng heat, hindi siya nag-absorb ng heat. Ayan. Ayan, napakasimple lang ng setup. Against the light lang kaya hindi nyo masyadong makita eh. So yun lang muna. Salamat ulit at mag-aayos ako ng order ngayon. So salamat, God bless and bye bye.